Mga ka-RSP, ngayong taon ay ipinagdiriwang natin ang ikadalawang dekadang anibersaryo ng Virgin Love Fest, ang pinakatanyag na theater festival ng mga bagong likang dula sa Pilipinas. Sa ilalim ng temang Hinog, muling magbibigay buhay ang Virgin Love Fest sa 12 bagong one-act plays na naghahain ng sariwa at matapang na mga kwento mula sa mga batang playwright at mga veteranong manunulat. At ngayong umaga po, kasama natin ang ilan sa mga mahuhusay na playwright na tampok sa festival na ito na sina George Sanchez, Ivan Villacorta, Jen Toliso, Sige Malvar at si CJ Junio or Junio. Magandang umaga! Welcome dito sa Rise and Shine Pilipinas! Magandang umaga po. Parang damang-dama ko ng pagiging creative natin this morning. It's a creative morning. No? Oo, So right. una sa lahat, no, ano yung pakiramdam na mapili yung mga likha nyo para dito sa 20th anniversary ng Virgin Love Fest? Excited ba? Masaya? Yodge. Excited po, kinakabahan. Gustong-gusto ko po kasi talagang makasali pa nung college pa lang. And hindi ko po ina-expect na aabot ako sa main festival since per category po kasi siya, may fellowship po na tinatawag, yun po yung writing workshop, and then nagkaroon din po ng stage reading, tas yung pinakamalaki po yung main festival. How about you, Ivan? Anong pakiramdam? Siguro- First time mo ba? Yes, first time. Oo. Pareho lang din siguro kayo, excited, kinakabahan, but overall masaya kasi kagaya niya parang pangarap ko lang din makapasok sa Virgin Love Fest dati bilang manonood. Matagal na rin ako nanonood ng Virgin Love Fest, so talagang dream lang siya. But now, parang masaya kasi may pagkakataon na rin ako na makapagkwento ng mga kwento tungkol sa mga suliranin ng mga Pilipino. Kay How Sir about you, Sige naman. Sige? Yes. Hi. Napaka-validating. I feel validated. Lalo na sa isang tulad ko na 42 years old na ako. And extra virgin playwright ako kasi ito yung unang dulang naisulat ko at naisali. So, napaka-validating kasi kahit anong edad mo, pwede kang sumali sa Virgin Love Fest. I think isa sa mga pinaka-senior natin na playwright mandudula ay 82 years old even in the past years. So, it's never too late to start writing or start trying something. So, yun. How about you, CJ? Kamusta? First time mo rin ba? Yeah, first time din po. Pero actually magkasama po kami ni Ivan dun sa fellowship din po last year. Ako masaya lang din na nandoon kasi bilang ako rin po nag-aaral po ako ngayon ng theater. Very big thing po para sa amin yung mga one-act plays, specifically Virgin Love Fest kasi yun po yung dinidiscuss namin sa mga classes po namin. And being in the Virgin Love Fest, parang you're part of a larger community. And yun, I'm just happy to be there. Nice. For Nice. you, Congratulations, guys. Oo. Paano mo ito, umpisa na natin sa iyong show or iyong naisulat, paano mo naisipan yung konsepto ng laro sa TBT, yung Takbo, Batang Tondo? Paano mo sinimulan ito? And kasi sinabi natin mga Batang Tondo. So paano yung naging proseso mo para sumalamin, 'di ba, sa buhay Tondo? Ayun po, gaya po ng sabi ni Sir Sige, super virgin ako, I believe, as a playwright. Kasi nag-start po ako sa fellowship back noong 2020, pandemic po, VLF 16. Naisulat ko po yung script para po sa aking scriptwriting class dahil ako po din po ay graduate ng theater arts. So, ang unang instruction lang po sa amin sa scriptwriting class is magsulat ka ng malapit sa'yo. Either masayang alaala or posible din yung culture at ako po'y lumaki sa Tondo. Very close to you. Opo, dahil pandemic nga po ng mga panahon na yon, ang pinaka namimiss ko ay lumabas. At ang laking factor na hindi na nakakapaglaro yung mga bata kagaya ng mga pinsan ko, so doon ko hinugot. And then, ang pinaka inikot lang po nung kwento ay mga batang naglalaro ng bahay-bahayan hanggang sa nagdagdag na ako ng kung ano-ano mang chismis ng mga kapitbahay namin. Mga Marites. Kumbaga, pinapakilala ko ang Tondo sa ibang mukha nito. Kumpara sa kilala natin na binibigay ng media ever since. Ngayon, pinapakilala ko ang Tondo sa mga mata ng mga bata. Na hindi, pwede naman siyang hindi ganun kakomplikado. Pwede nating makita at makilala ang Tondo na may mga batang naglalaro ng masaya sila. At ang bata naman talaga, marapat lang na maglaro. Pag matanda na, doon na lang tayo mamblema. So, yun Pwede po yung naman goal. maglaro. Pwede, Laro pwede. mga adult. All ages. Ako, yun po yung goal ng Dula. At panghuli lang po, mabilis lang po. Ang Dula ay para sa mga dating bata.
Yun po talaga yung pinaka-sentimento ko. So sana makanood po kayo. Set A po, bubot. Alright. Ito naman kay Sir Ivan, sa unang araw may kita yung clash daw ng political idea sa isang remote na lugar. Saan ang galing konsepto? Ito ba parang dahil pangarap po ito, matagal na ba itong ideya o dahil ito yung landscape at the moment? Actually, yun nga. Parang matagal na siyang idea. Pero nagmumula yung inspiration doon sa dula. Sa maraming tanong ko din sa sarili ko na parang yun nga, aware naman tayo lahat sa current political climate and situation ng bansa. At doon nagmumula yung napakaraming tanong kung papaano tayo humantong dito. And iba-iba yung mga pananaw kasi, iba-iba yung mga paniniwala, iba-iba yung mga pinanggagalingan. So, doon ko sinisituate yung dula sa 4 na hitmen. Yun yung mga characters nila. So, nagtatrabaho sila sa isang malaking figure sa dulong bahagi ng bansa. And meron silang iba't ibang paniniwala na sa tingin ko ay salamin din doon sa nagbabangga ang mga pinanggagalingan ng karamihan sa atin dito sa ating bansa. So, Ayan na, mga iba't ibang political ideas. So parang very interesting. For Siege naman, ang Presidential Suite number 2, may tema kang controversial ha, korupsyon at politics. Ano yung naging proseso mo or inspirasyon mo dito sa pagsusulat na ito? So, ang bigat ng tema, no, politics at corruption. But ang ginawa ko is para maging relatable siya. Nag-focus ako dun sa heart ng dula, which is yung family dynamics ng mga character. At nung nakapasok na ako dun sa programa ng VLF, nakinig ako sa mentoring ng mga mentors namin na sila Tess, Marco, Sir Roddy at Sir Glenn. Nagbigay sila ng feedback ng mga pagbasa nila tungkol sa kwento kung paano pa mahahasa, masya-sharpen yung storytelling. So nakinig ako doon, and then itatanghal na namin siya, very collaborative din yung process namin. So I got input from the director, the actors, the musical director, the lighting designer, the costume designer. So it's a whole community working together sa mga productions namin. So part siya ng process namin. Ito naman kay CJ, iba din, no? Paano mo inilarawan yung realidad na meron yung mga entertainers na nakatira yata to sa mga marginalized na lugar? Ano yung gusto mong baunin pagkatapos mapanood ng publiko yung dula mo? Actually, yung Magindara sa Syudad naman, nagsimula rin siya sa isang memory ko nung 2010 bata pa ako, 7 years old. May napanood ako na isang babaeng uod sa isang sideshow sa Peria na kung saan wala siyang braso at ginagamit niya lang yung binti niya para mag-drawing, magsulat, humawak ng mic, ganyan. And then naging bagabag sa akin kasi the following year, wala na yung mga sideshow. And hindi ko alam saan sila nagpunta. And fast forward, sa isang writing class, nagkaroon ako ng pagkakataon or tulak na magsimulang makipanayam sa mga nag-work sa Peria, ganyan, research, nanood ng documentaries. And doon ko nakita rin yung kalagayan ng mga dating peryante, saan sila, ano yung kinahinatnan nila after yung na-dismantle lang ay pagbawal yung mga pagpapalabas. Tapos yun, kung mailalarawan ko siguro yung kalagayan nila, 2 things. Siguro masalimuot kasi of course underpaid sila, weather talaga yung pinakakitaan nila. Pero at the same time, may antas ng appreciation kasi bagamat nagka-travel sila from different barangays, kada piyesta, mga ganyan mga perya. Naging tahanan nila yung sarili nilang community. And ayun, so siguro para sa akin, ang gusto ko lang makita rin nung mga manonood after this is, of course, appreciation dun sa mga manggagawa natin. Kasi bagamat nakalipas na yung perya, nag-exist pa rin yung mga conditions nila, yung mga pang-abuso, yung mga commodification, objectification. Yan, ang dami nating aabangan, di ba? At matututunan for sure. Pero Ivan, can you invite everyone na manood dito sa Virgin Love Fest 2025? ayan. So, inaanyayahan po namin kayo na manood ng mga dula sa darating na June 11 to 29 sa Virgin Love Fest 20 Hinog. Gaganapin po yan sa tanghalang Ignacio B. Jimenez sa Cultural Center of the Philippines. Oh, ayan. Nood tayo, Rod, ha? Very exciting, no? Kaya mga ka-RSP, no, thought-provoking tong mga dula nito, no? Maraming salamat sa pagbibigay sa amin ng mahalagang detalye patungkol sa Virgin Love Fest ngayong taon. Yodge Sanchez, Ivan Villacorta.
Hentolizo, Siege Malbar at CJ Hunyo. Maraming salamat. Salamat. Salamat po. Salamat po.